Fire signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Ayan naman po ang pusa. Ang kulit, lumipat na nga ako ng table, oh. We have dust it off. So, may mga bagay ba kayo na sinasawalang bahala na lamang po? Ayan, oh. Parang, oh, hayaan mo na yan. Maliit na bagay lang yan. Okay lang yan, di yan makaka-apekto sa akin. Hindi pong mga ganyan yan. May mga bagay kayong pinagsasawalang bahala. So, pwede po na kayo ay, alam mo yun, hindi kayo nape-pressure. Relax lang yung energy ninyo dito. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Kulit. Ayan na naman. Meron tayo ditong fake accounts. May mga gumagaya sa'yo. Pero, unbothered ka. Kasi, pwedeng sabihin natin, di ba? Iba yung followers mo. Mas malaki yung followers mo. Mas malaki yung, mas marami kang mga friends, mga ganyan. So, parang, ayan, kung sino man yung magpapaloko, wala ka nang magagawa doon. Basta, pwedeng meron ka naman binabalaan dito or sinasabi mo naman na may mga nanggagaya sa'yo and wag magpapaloko. We also have obsessive lover. Okay. So, ayan, no. Pwede po na may isang tao dito. Ayan, no. Ginagaya ka. Pero yun nga, pinagsasawalang bahala mo lang siya. Pwedeng hindi naman niya ginagaya yung sabihin natin. Hindi naman siya gumagawa ng dami accounts 'Di ba? Yung kunwari, name mo talaga, ganyan. Meron dito, pwede po na ini-stock ka. Meron din dito pwedeng nagpo-post ng mga katulad ng pinopost mo, pero ibang under the same name, yung mga ganyan. So, ilalabas ko lang po itong pusa kasi makulit. Yan, kulit ng pusa. So, ayan po yung energy. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you ngayong araw. Tignan natin. Spirit guide. Sige, tignan natin ano ba tong dust it off. Ano ba yung mga bagay na pinagsasawalang bahala mo? Ano ba tong mga energies na to? We have King of Swords. Okay. So, pwedeng meron dito nang lalamig sa'yo. Meron dito sobrang seryoso pagkausap mo or masakit ba siyang magsalita. So parang hindi mo masyadong dinaramdam kung ano man yung actions ng taong to or ano man yung sinasabi niya sa'yo. Ayan po. Merong isang tao dito na hindi ka nagpapadala dun sa mga sama ng kanyang sinasabi about sa'yo. Pwedeng lagi mo na lamang pinapalampas. Alam mo yung ayaw mo mag-overthink dahil lang sa sinabi niya yung isang bagay na yon. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. We have Queen of Wands. You see, marami po talagang naiinggit sa'yo. Maraming gumagaya sa'yo, fire signs. Marami dito na siguro nga nagiging inspiration kanila, kaya ginagaya kanila. Pero meron din dito, ayun, ginagaya ka. Meron din po dito is gumagawa ng dami accounts. Yan, under your name. Tapos meron naman dito, pwedeng nag-i-spy sa'yo. Tingnan natin, ano naman tong obsessive lover. We have 7 of Wands. Okay. So, meron po dito. Hindi ko alam kung hiwalay na ba kayo ng taong to. Pero, it's either, diba, pag may mga tao na lumalapit sa'yo, ayan, pinipigilan niya. Oo. Parang tinututulan niya kung sino man yung mga taong to. Hindi niya hinahayaang makalapit sa'yo, makaporma sa'yo. Pwede din na ang ginagawa naman ng taong to, sinisiraan ka sa ibang tao na gusto kang kilalanin. Pwedeng ganun yung tactic niya. Para, iba yung mga taong interested sa'yo, yung mga tao na, na humahanga sa'yo, ayan, so iba yung maging tingin nila sa'yo. At sabihin natin, yung mga tao na, yun, may mga tao dito na parang nakokontrol niya para, alam mo yun, para gusto niya kasi umiwas sa'yo yung mga tao na yun para siya na lang yung, sabihin natin, siya na lang yung kapitan mo. May taong ganun sa life mo. Yan, sinisiraan niya yung ibang tao sa'yo
or sinisiraan ka niya sa ibang tao. Oo, basta napaka-manipulative nung taong to. Tingnan natin ano pa yung mensahe. Ano pa yung mga pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw. Tingnan po natin. Ano pa yung mga pwedeng mangyari sa'yo. Meron tayo ditong The Hermit. So, parang alam mo yung wala kang katahimikan ngayong araw na to, fire signs. So, maybe you really need to speak up. Kasi kung tahimik ka lang dito, may mga tao talaga dito na tatapak-tapakan ka lang. So, minsan parang need mo naman silang i-confront, and that is, today is the perfect day para gawin yon. We have strength. Okay. Ayan, yung iba nga po sa inyo dito, pwedeng may i-confront kayo, yung iba sa inyo parang lalaban na talaga kayo dito. Or sabihin natin, ipagtatanggol nyo na yung inyong sarili. Kaya lang, syempre, wag pa rin kayong magpapadala sa inyong emosyon. Dapat kontrolado nyo pa rin po yan. Kasi syempre, kung ano-ano, baka kung ano-ano naman po yung inyong mga masabi. Tignan natin, ano pa yung mensahe pagdating naman po sa family. Sa family, we have the Hierophant. Ayan yung energy. Meron tayong Ten of Cups. Parang hindi masaya. Oo. Or walang kasiyahan. Yun yung pinapakita dito. Kung meron po kayong ka-deal, or sabihin natin kung sino man sa family members mo, baka may pinakilala, pero magkaiba ng paniniwala, magkaiba ng religion. So, pwedeng, yun po yung parang nakaka-turn off dito sa inyong family. Yung parang, ay, magkaiba kami ng paniniwala. Yung ganon. So, parang meron po dito is tinatanggihan because of different race or different religion. Yan, sa family po ninyo. Hindi ko alam kung ito ba'y karelasyon mo or karelasyon ng isa sa mga family members po ninyo. Basta parang hindi siya matanggap. Hindi siya welcome ba? Oo. Or pwedeng ikaw naman yung nakaka-feel nito. Kapag nagpupunta ka dun sa ibang bahay or sa ibang sabihin natin mga families na kunwari mga friends mo or families ng love life, sa love life mo, yung sa loved ones mo, 'di ba? Yung karelasyon mo, nagpupunta ka sa bahay nila, ini-invite ka pero nafi-feel mo na hindi ka welcome. So meron din pong nakaka-feel nun sa inyo. Ayan. Pwedeng connected nga sa family members mo. Tignan natin pagdating naman po sa kaibigan. Sa kaibigan, we have 3 of Pentacles. Meron tayo ditong 7 of Wands. Okay. So, parang tinanggihan kasi. Parang meron kang kaibigan dito na hindi na makausap ba ng maayos. Hindi ko alam kung may nanira na sa'yo eh. Oo. Mukhang may nanira na sa'yo. Kaya, ayun. Yung kaibigan mo na to, parang yung isipan pa niya, na-manipulate na. So, parang kahit ano yung pakiusap mo dito sa taong to, ano yung pag-explain mo, parang hindi na siya maniniwala. Naunahan ka dito, parang ganun. Hindi ko din alam kung ba't ganyan yung treatment niya sa'yo. Baka, nakahanap lang din talaga yung taong to ng sabihin natin, ng dahilan, para iwasan ka. Yan, kasi may pag-iwas po na nangyayari dito pagdating sa mga kaibigan mo. So, kung nafe-feel mo, ayan, baka feeling mo, iniiwasan ka ng mga friends mo, or baka may nang-block sa'yo dito na isang kaibigan. Ayun. Tingnan natin, ano pa po yung mensahe. Pagdating naman po sa kaperahan. Tingnan natin. Pagdating naman po sa kaperahan, Spirit Guide, tingnan natin. Sa kaperahan po, sa kaperahan, we have 7 of Pentacles. Tapos, we have the Sun. So, may nangyayaring unbalance dito. Pagdating sa money mo. Yan. So, hindi ka talaga sobrang happy. So, ayun nga po, mag-ingat kayo kasi baka may gumagaya po sa inyo. May gumagamit ng name ninyo. So, parang alam mo yun, yung buong credits dapat napupunta sa'yo. Dapat yung buong pera napupunta sa'yo, pero nahahati siya. Tapos, pwede rin about sa contribution. So, pwede po na mas malaki yung binibigay mo. Yan, pagdating sa family ba.
Kung kayo po ay nakapisan pa sa inyong nanay, tatay, mga kapatid. So, for some of you po, pwedeng mas malaki yung nabibigay po ninyo na contribution kaysa sa iba nyong mga kapatid. So, yun, merong kailangang pagbabago na gawin pagdating sa inyong money. Kasi kung papayag lang kayo dito, oo lang kayo ng oo lagi, ayun. Wala, magrereklamo lang din kayo ng magrereklamo, pero wala namang pagbabago na magaganap. So, tignan po natin. Makaka-recover ka ba from your financial losses? 7 of Swords, yes. Pero alam mo ang sinasabi sa'yo dito, pag may pera ka, huwag mong papaalam kahit sa family members mo. I mean, huwag mong papaalam yung, sabihin natin, kung alam lang nila, ganitong halaga yung salary mo. So, kung nagkaroon ka ng salary increase, or nagkaroon ka ng other sideline, huwag mo sasabihin kung magkano yung nadagdag, magkano yung kinikita mo dun sa extra na pinagkakakitaan mo na yon. Kasi para na yun sa'yo, yun yung itabi mo para sa'yo. Oo. Sabi nga kasi, mas walang alam sa'yo yung isang tao, mas magiging powerful ka. So, tignan natin pagdating naman po sa ano naman tayo, kung may binebenta po kayong property. The Fool. Okay. Tignan natin. We have 4 of Wands. Mukhang malapit nyo na yung mabenta. Yung iba sa inyo, pwedeng abutin siya up to 4 weeks to 4 months. Ayan, matagal-tagal pa rin, diba? Pero sulit naman po yan pag yan po ay nabenta ninyo. Kasi seryoso naman talaga yung tao na makakausap po ninyo. Yung makaka-deal ninyo. Tapos wala na masyadong maraming usapan, ganyan. Tsaka hindi rin, hindi rin swapang na, alam mo yon na yung sobrang makahingi ng malaking discount, ganyan. So, ano po kayo dito, maka-close deal nyo yan sa tamang halaga. Yung alam nyo na hindi po kayo lugi, na hindi lugi yung efforts po ninyo. Tignan natin, pagdating naman po sa, okay, kung meron pong may utang sa'yo, tignan natin kung magbabayad na ba bago matapos ang buwan. Temperance. We have Queen of Wands. Nakikita ko naman dito ay susubukan talaga ng taong yun na magbayad sa'yo. So, may chance naman po na magbayad siya. Tignan natin kayo ba. Next year ba, kayo ba ay may financial freedom na ba kayo? I mean, ayan, free from debts. Tignan natin. We have the Tower. Okay. So, ito kasi, pwedeng positive yan, pwedeng negative yan. Okay, kaya kayo mismo dito, umiwas kayo sa mga tao, sa mga bagay na alam nyo po na hindi nakakabuti pagdating sa inyong kaperahan, sa inyong mental health, 'di ba? Sa inyong physical health. Kaya ayan po, meron kayong mga dapat iwasan para mangyari ito. Yes, sabi ko nga 'di ba, kung kunwari puro lang kayo reklamo, pero wala kayong ginagawang pagbabago, ay hindi talaga kayo makakalis dun sa sitwasyon na kinakaayawan po ninyo. Tignan natin pagdating naman po sa mga saan pa tayo? Ano pa ba? Sa mga mag-a-abroad. Okay, tignan natin kung bago ba matapos ang taon na ito ay nasa ibang bansa na kayo. We have the High Priestess. Yung iba sa inyo, mukhang nagkakaroon po kayo ng doubts doon sa agency, sa mga taong kausap ninyo kung mayroon man pagdating dito sa pagpunta ng ibang bansa. So, yun. Kung nakakaramdam kayo nito, pwede po talaga na yung nakausap ninyo, yung nakadeal ninyo, yung binigyan ninyo ng pera, ay pwedeng naloko po kayo. So, ayun, mukhang may delays pa bago kayo makapunta ng ibang bansa para kayo ay makapagtrabaho doon. So, maging maingat po kayo. Yan, kung kayo naman, ngayon pa lang kayo magbibigay ng, ng pera, meron kayong kausap, tingnan nyo po kung legit ba yung account. Legit ba yung kausap ninyo? Kasi baka mamaya hindi. And if you have any hints of doubt, huwag nyo na pong ituloy. Ibig sabihin, your intuition is telling you na stay away from that person. Stay away from that situation. Tignan natin, pagdating naman po sa trabaho. Yan, sa trabaho naman po. Sa trabaho, we have 9 of Wands. So, pagod na pagod kayo ngayong araw na ito.
We have King of Wands. So, meron dito grabing makautos. So, tignan mo. Hindi ko alam kung kayo ba yung nag-uutos, fire signs, or kayo yung inuutusan. Kasi parang ang grabe, oh. Parang naiinis kayo. Ayan. Or baka kayo na ba yung kinaiinisan dito pagdating sa work dahil utos kayo ng utos. So, ayan, tingnan nyo na lang din kung nasaan kayo dyan. Pero meron dito pagod na pagod ngayong araw. Kasi nga po, meron laging nakabantay, laging nag-uutos. Tingnan natin. Well, pero wala naman ako nakikita na meron dito ay gusto nyo na agad-agad na umalis sa trabaho. Check po natin sa negosyo naman. We have Ace of Wands. Okay. We have King of Cups. Parang nawawala yung creativity, yung consistency ninyo pagdating dito sa inyong business. Ano yung parang hindi ka satisfied sa mga ginagawa mong actions or you know na kulang yung actions na ginagawa mo pagdating dito sa business mo. Five of Pentacles, pero may recovery naman po na pinapakita dito. Ayun, siguro nasa playing safe muna kayo dito ngayon pagdating sa inyong negosyo. So, pwedeng ayaw nyo po munang maglabas ng mas malaking puhunan, mga ganyan ba. Tingnan natin pagdating po sa love life, sa mga single. We have the Lovers. Okay. So, hindi mo pa nami-meet yung soulmate mo or yung twin flame mo, fire signs. Ayan. Para sa mga single ito. Kaya kung may iniiyakan ka dyan na isang tao, okay, from your past, ayan po. Talaga, meron lang siyang lesson na gustong ibigay sa'yo. Kaya, huwag mo masyadong damdamin yung, sabihin natin, yung pag-alis ng taong to or pakikipag-break mo sa taong to. Tignan mo yung lesson na tinuro niya sa'yo. Ano ba yung tinuturo sa'yo ng tao na yon? Bakit ba siya nawala sa life mo? Kasi pwedeng karmic person mo po yan. Tignan natin, pagdating naman po sa mga in a relationship, we have Two of Cups. So, maganda yung communication, maganda yung relationship ninyo ngayon. Nagkakaintindihan po talaga kayo. Tsaka hindi lang nagkakaintindihan, mahal nyo din talaga yung isa't isa. Kaya kayo nandito sa relasyong ito. Tingnan natin, pagdating naman po so codependent kayo dito. Hindi lang isa yung dumedepende. Parehas po kayo na dumedepende sa isa't isa. Kaya nag-grow din yung inyong relationship. Check natin sa mga mag-asawa naman po. Sa mga mag-asawa, we have Queen of Pentacles. So, ang pinapakita kasi dito, pwedeng ito, more on, si wife ba, yung nagtatrabaho ngayon. Ayan po. Para kasing si wife, yung Queen of Pentacles kasi babae yung energy natin dito. So, pwedeng siya yung may trabaho. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng kayo yung may trabaho dito ngayon sa family. Or, okay. So, meron dito pala hindi. Pwedeng wala pa kayong work, pero gusto ninyong magtrabaho. Yung mga asawa po ninyo, yung mga, ayan, pwedeng kayo to. Fire signs, gusto po ninyong magtrabaho. So, siguro yun yung hindi ninyo pinagkakaunawaan ng asawa mo. Bakit? Alam mo kung bakit ayaw kang pagtrabahuhin. Kasi meron dito, possessive. Magsiselos kasi siya. Yun yung iniiwasan niya. Kaya ayaw kanyang pagtrabahuhin. Some of you naman pwede na, ayun, that doesn't matter pala kung ano yung, nyo dito ha, yung gender po ninyo. Okay? So, sa mga mag-asawa to, pwedeng, yung babae, ayaw niyang pagtrabahuhin yung kanyang asawang lalaki kasi selosa siya. Parang okay na nasa bahay yung kanyang asawa, basta alam niya na walang ibang kinakausap. So, ayan lang po ang mensahe. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.